Love, ma'am. Welcome sa Methods of Madness. Ako si Uncle Octopus. Oti Troy po, naglilingkod. Light Uncle here. What's up? Alright. No. Kamusta kayo this week? Anong ginawa nyo? Ako may tumawag Nagka-grind sa construction. akin. May Oh, tumawag sa akin. Nagtatanong about a certain potential employee. ah, ginawa kang Hey. background ni Heisenberg. Oo. Of Ay, course. syempre, alam mo na sinabi mo Ay, na oo. lahat ng Napaka-trustworthy po niyan. Pakagago po niyan. Ay, Ay, nako. Wala akong masabi. Wala akong masabing pangit. Nag-iisip ako ng gusto kong sabihing pangit, pero wala talaga. Ayan, Napaka-perpektong tao po. Sa yan, totoo ayan, lang, yan. sa halip na kayo yung mag-hire sa kanya, dapat siya yung mag-hire sa inyo. Yun yung sabi ko. ayan. Ayan. Yan. Sasara na daw nila yung kumpanya nila, tapos mag-a-apply sila sa'yo. Yan ang gusto ko marinig. Ibig sabihin, sabay-sabay kayo mawala ng trabaho. But on a serious note, yung background check na yan, napaka-ano niyan eh, no? Walang Parang, kwenta. oo, parang Mm. pretend step lang yan eh. Kahit yung tumatawag sa akin eh, parang gusto na lang niyang, sir, sige, may mga tanong po lang po ako, 2 to 3 minutes. Parang gano'n, Mm, parang, sino po ba mas mataas ang posisyon sa inyo? Ikaw po, 'di ba? Sige po, sige po. mm. Parang gano'n. Parang meron siyang pini-fill out do'n, tapos siya na yung nagfi-fill out para sa akin. Yun yung talagang flow ng usapan eh. Masabi lang Ang na ano masama eh. kasi nun kung third party HR sila. So, ang bonus nila is based dun sa dami ng hired applicants. So, kahit hindi ka deserving, pipilitin nilang Maging yung deserving ka. conversation. Oh, Oo, exactly. pasok lang ng pasok. But also Ina isipin mo ano, 'di ba mag-a-apply ka, sabihin mo ito yung character reference. Kahit sino mm, puwede mong ilagay dun eh, kahit mm, kahit sarili mo. Ta's mag-expect ka na lang ng tawag, ta's magpanggap ka na ikaw yung sinabi mo sa character reference. Wala naman silang Parang ganun nga paraan din yung ginawa ko. para alamin kung ano talaga yun eh. But anyway, that's character reference. yan ang loophole. Mm. Kasi nalimutan ko yung number ng isa kong tropa. Hmm, Tinatamad ako mag-reach out sa FB. oo, Puta, nilagay ko yun sa kong number. oo. Di ko nasagot yung tawag. Oh, so wala ka ibang nilagay na character reference? Ik- ikaw, Uncle, si Ah, Vegeta, si okey. si Tandang Hukluban. Akala ko tawag dito, akala ko ibang trabaho yon na na-hire ka. Da Ay, da hindi. Kasi I imagine maaaring may gano'n din, eh, 'no? May character reference kunwari pero di na sila tatawag. Parang sige na, Mm, okey na. Mukha namang nag-submit naman ng documents, okey na 'yan. Makatipid man lang ng 3 minuto sa trabaho nila. Clear naman yung NBI ko. Ano pa bang gusto nila? Yeah, yeah, yeah. Yun lang naman importante para sa kumpanya eh. Clear ang NBI ng tao eh. Ng empleyado. Ano pa? Ano pang nangyari sa atin this week? Wala na? wala namang kakaiba. Yeah, well, Oo. sad news for this week, si Chino Trinidad, pumanaw, age 56. Chino Chino Trinidad, yung sportscaster. oh, damn. Anong sakit? Hindi ko na tinignan basta nalungkot na lang ako. Oo, Pero naalala ko siya sa PBA, eh. oo, ano siya, eh, tawag dito, naging commissioner siya ng PBA. Commissioner, Talaga tama ba? ba? Oo, Newscaster lang alam ko sa kanya. Oh, ako din eh. he's big, this guy. Kaya Oh, nakita mo? kahit nga ako na hindi ako fan ng sports, eh, kilala ko si Chino Trinidad, eh, kasi 'pag nagre-report talagang alam mong siya, eh. Oo, Well, that's sad. and that's to turn that around, good news para sa mga fans ng Diablo, yung Spiritborn, yung bagong class, ni-reveal today, ngayon mismo, ngayong araw na 'to, July 19. Anyway, Hindi ko pa i-upload 'to na-check yan. Sunday. So 2 days ago na kung napapakinggan ng mga tao 'to. Ngayon mismo, dinrop nila. Nag-live sila sa YouTube or Twitch or both. Eh, pinanood ko din ng konti. Sounds good. Spiritborn Na parang ano siya, eh, na-excite ka ah, ba? oo, kaso alam kong hindi ko bibilhin dahil wala pa akong pera, eh. So, maybe a year from now bago ko pa ma-try 'yun. Yung Saka patch. oo, bagong character, eh. Parang, So, Bagong class. kailangan mong bumili ng expansion para ma-unlock? oo, gano'n. Mm. Okey, okey. Ano ba siya, parang nakatira sa gubat, may connections sa mga animal spirits,
Medyo Parang tribal yung shaman? dating. Yung ano, yung visuals niya may pagka-shaman warrior yung dating. Pero yung skills niya closer sa parang melee na rogue. Parang ganun. Okey. Napakahabang reveal naman ito, 1 oras at kalahati. Yeah, well, you know, 'pag mag-uusap parang parang ganito lang podcast, ano ba talagang pag-uusapan natin, a thing na puwede mong i-summarize into 2 to 3 minutes. Yeah. Pero well, actually hindi, medyo in-depth yung live natin today. So, later in this podcast, pag-uusapan namin yung free-to-play games and the pay-to-win mechanic. Paano ba tayo nakarating do'n? Anong apparently problema nung gano'ng model? And what are the good things na nangyayari do'n? Pero bago 'yun, habang ginagawa ko yung research dito napaisip ako, parang naisip ko, 'di ba parang dapat ba't yung games parang hindi kasing popular ng movies? Na mas maraming bumibili ng movie tickets kaysa bumibili ng games. Pero when you think about it, magkano movie ticket? Nasa 300. Games, roughly the same amount pero may enjoy mo siya for so long. Hindi, mas mura ang movie. Kasi ang movie tickets 400. Hmm, kaya nga mas mura ang movie tickets pero i-enjoy mo lang siya for a year or hindi, for for 1 day gano'n. Pero Uh, ang games 3 puwede hours mong max. Oo, pero ang games puwede mong laruin and derive entertainment from say a 1,000 peso game, 2,000 peso game for years possibly. And yet hindi gano'n kadami yung bumibili ng ng games. Siguro kasi well, unang-una hindi nila trip yung maglaro. Tsaka Yeah, pangalawa masyadong time consuming kasi gaming. ang gaming, oo. Kasi although meron siyang may mga lore siya, may storyline, iba iba rin kasi yung visual ng movie. I mean, 'di ba in 2 hours na nadala ka niya dun sa kuwento, immersed ka dun sa kuwento. Anyway, alam mo yun, lalo na 'pag thought provoking yung pelikula, meron ka ding Mm. babaunin na something to keep your mind occupied for possibly a few more weeks, gano'n. Yeah, something Hindi, that will fuck sa you up. kung tutuusin kahit sa gaming din naman nagagawa na nila yung ganyang storytelling, eh. Yeah, like that. Kasi kasi kung pelikula at pelikula ngayon para sa'kin nagawa na nila lahat ng puwede. Kumbaga magandang storya since the 60s, 70s meron na hanggang ngayon tumatak sa tao. Ang pinagkaiba lang talaga kasi kaya para sa'kin mas into pa rin ng tao sa pelikula, ang tingin pa rin nila sa gaming is a waste of time. Mas Yeah, marami pa rin sadly. sa'tin ang nag-iisip ng gano'n. Pero don't you agree na games 'yan yung yan yung evolution ng entertainment, don't you think? Where dadalhin ka niya sa Games story. is games is the next step when it comes to storytelling. Yeah, yung natural evolution ng Oo, literature, 'di ba? oo. Nagsisimula Kasi sa sinulat ang mo. pelikula tapos na panahon niyan lahat na naipakita na sa pelikula. I Ah, I kahit wouldn't say tapos CGI, eh. na. I wouldn't say tapos na. I think, wala ng frontier, wala ng bago. Pero that doesn't mean na wala ng value yung kahit anong movie na ilalabas. It's still Oo. something to entertain you. I would Ang still see point ko movies. when I say tapos na, wala na silang something new to show you. Yeah. Magandang CGI, meron na sa gaming, kahit nga sa free game lang sa mobile phone mo meron na, eh. Mhm. Good story, wala na ngang lumalabas na good story sa pelikula masyado ngayon. Sa isang taon makachamba ka ng 10, 20 sa ilang libong lumalabas sa pelikula sa isang taon. Mhm. Magaling na artista, very limited na din. Kasi yung mga A-listers natin mahal ang bayad, hindi kaya ng mga ta ah, ba ng mga indie company kahit maganda istorya hindi makakuha ng A-lister. So, at least pagdating sa gaming, kuha ka lang ng magaling na voice actor.
pasok na. And isang naisip ko din, yung movies kasi hindi mo kailangan ng console, hindi mo kailangan ng computer to Mas to madali buy siya that. i-consume. Yeah, oo, 'di ba? It's the actual just the thing itself. Yeah. That's why pero what if umabot na sa point na kasi 'di ba yung cellphones, imagine mo yung cellphone na yung smartphone, 'di ba dati hindi naman 'yan gano'n kapopular. Pero ngayon kahit sino may smartphone na. What if umabot tayo sa point na kahit sino may PC na, which we're close to that, 'di ba? Nasara na yung mga ano eh. Almost bankrupt na yung mga computer shop gano'n. Kasi halos lahat na ng tao may laptop or computer. Then I imagine First at phone. yeah, at some point magiging kasing popular ng movies ang gaming or has to, right? Well, Ay, kung tutuusin naman kasi on par na din ng gaming sa movies eh. Pagdating sa mga sumusubaybay. Kasi kahit sabihin nating sa 100 na tao, let's say 40 lang diyan yung naglalaro ng video games. Mm. 40 yung gumagastos, 40, as in talagang into sila sa gaming. Actually, significantly less. Ito, may stats ako dito. 50 million tickets yung nabili or nabenta para sa The Dark Knight Rises. 2012 yan. Around the same time, yung Batman Arkham Knight, naka 5 million copies lang. So less than 10% ng movie viewing population yung actually bibili ng game. Although meron yung mga factors na bawat isang member ng family bibili ng ticket kumpara sa kung meron kang Batman game kahit isa lang sa inyo, yung buong pamilya pwede maglaro nun, parang gano'n. at the same time, ilan yung fanatics diyan na nanonood ng 2 beses, 3 beses? Yeah, that too. May mga gano'n din pala. Good point, Kasi good si point. Batista nga 'di ba, parang yung movie niya parang 4 na beses niyang pinanood with set of friends, Ah, different set of friends. yeah. But still, So I that's would say yeah. maliit pa rin, 'di ba? Parang 1/10 lang nung actual ano. I would say I imagine dapat siguro mas madami yung Kung buyers if 2012 yan, kung di ako nagkakamali, ang presyo ng isang ticket dito sa atin is ₱175. 2012. Oo, Ah, around that part. probably close to 200. Kung 50.6 million, i-multiply mo ng 175 isa, so kulang-kulang kumita yung pelikula ng 8.8 billion. In pesos to Yeah, ayoko na iba i-dollars pa. iba pa yung presyo ng dollars. In short, so Di, far mas halos pareho lang malaking din naman pag pinag-compare mo. hmm, Kapag, yeah, 'pag nanood ka sa US tsaka dito ng sine, halos pareho lang din yung comparatively presyo. pareho yung presyo. Oo, Pero oo. ang stats kasi nung tinitingnan ko, I wish at some point maging popular yung gaming to the point na marami talagang bibili ng ano. Kasi imagine, kasi nga 'di ba, Pero kasi hindi movie. mo rin siya puwedeng ano, hindi mo rin siya puwedeng i-compare sa number na 'yan, eh. Let's say mobile gaming, I mean Mobile Legends, 'di ba? So, ilang ilang milyon yung taong nagko-consume nun ngayon. Kung tutuusin mas So, malaki pa kinita ng ano, nung Arkham Knight, eh. sobrang dami, sobrang dami na nagko-consume ng Mobile Legends. So, may movie ba yun? Wala naman, eh. 'Di ba, I mean kung as far as ano lang, parang hindi siya sapat na na ano kasi, na na measurement. Kasi katulad ng Mobile Legends na libre, hindi mo puwedeng i-consider na item purchased 'yun, 'di ba? Hindi, ang So point ko kasi sa computation kong 'to, eto kasi yan, eh. Ang point dito is kahit 50.6 million ang kinita ng The Dark Knight Rises, pumalo lang sila ng 8.8 billion for 175 pesos ticket each. Ikukumpara mo sa Arkham Knight na during nilabas yan original sa Steam and everywhere, nasa around 2,000 to 2,500 ang isang game. Oo, so So mas malaki yung so kinikita nila. 5 million multiplied mo ng 5 million multiply mo ng 2,500, nasa 12,500,000,000 pa din. Oo, So so mas malaki regard kinikita in actual oo, dollars. Well, ka I'm gonna ah, fall back sa
Sa Kahit greediness mo. sabihin nating ano, kahit sabihin nating 50.6 million tickets ang nabenta, mas malaki pa rin ang kinita ng gaming at the end. Oo, pero Oo, mas pero maganda kasi kung ang mas marami, 'di ba? pinag-usapan kasi yung ano, 'di ba, yung Yung dami ng magko-consume. popularity, Mm, oo, yung popularity ng ano, ng gaming versus popularity ng movies. yeah. Kasi by numbers ron makita natin na hindi kailangang maging kasing popular ng ano, hindi kailangan makipagsabayan ng gaming sa movies dahil they're earning more sa nire-release nila. Eh, Ah, ku gusto ko nga maging popular, eh, dahil Kasi puwede it's naman, not for eh. everyone, eh. Well, Para Yeah, para 'di kasing ba? lumalabas ang gaming is still a taboo, eh, yeah, 'di or ba? Hindi pa niche rin, pa din, oo, Pambata. hin mm, 'yan. Then we're gonna change that. We're gonna change that. Mapapakita natin sa mga tao na maganda kaya Hmm. mag-gaming. Tsaka bakit oo, I mean, Sa The Dark Knight Rises mo siya kinompare? Alam ko mas malaki kinita ng The Dark Knight na ano, eh, Alan ng kasi with Heath around Ledger. same release date 'yan. Hmm, Tinitingnan ko yung around the same time sila ni-release. okey. And yeah, that's just the thing to get us into our actual topic na it's actually the free-to-play games and pay-to-win mechanic. So ito, meron akong short history dito, eh. So, around nung 80s, ang gaming posibleng magkaroon ng free-to-play kasi nga kokopyahin mo yung game sa disket o kaya sa cartridge, Mm. so magastos yon. So, yung konsepto na mamimigay ka ng games for free just didn't exist. Ang meron lang nun, ang pinaka-close ay murang-murang game which is pwede kang makalaro for barya lang. Arcade Arcade. arcade games. So may mga cabinet. Pero dun din nagsisimula yung idea ng pay to win. Kasi imaginein mo, ah, kung hindi ka magaling sa game, right? If you suck, hulog ka ng hulog ng barya para ano yun, gumaling ka ng gumaling. Eh yung mga games nung 80s, 'di ba? Notorious yan na mahirap kumpara sa games today. So talagang kailangan Oo. mo ng practice para magawa siya. And Minsan then di pa nila pino-port yan sa ano, home consoles. may Talagang dadayuhin mo sa ano, arcade exclusive. Oo, may mga ganun. oo. So, yun, talamak, 'di ba? Talamak yung mga arcade games. Hindi ka so, pero merong tao na ano, 'di ba? Merong tao na maghuhulog ng isang barya. Tapos kung siya yung nauna sa'yo, wala na, hintayin mo na siyang matapos dun sa game. Akala ko yung sasabihin mo may tali. Ano, cartoons. Pero Pero yun nga, effective daw yun. may tali? Oo. Okay, well, good, good. Gusto mong testingin sa ano? Tom's World. Putang ina. Babarinahin mo pa yung coin, eh. Tatalian mo pa, masyadong matrabaho, bibili na lang ako ng coin. Mas nag-enjoy pa ako. Mm. Pero anyway, yun nga yung ano, parang pay to win, yung idea ng pay to win in its infancy, where gusto nating gumastos yung gamer para malaro nila yung game. And noon, gagawin nating mahirap yung game para hulog sila ng hulog. Pero nawala yun, namatay yung hindi pa pay to win ang tawag dun, eh. Basta kung ano man, wala nga silang term dun, eh. Here's a game, maghulog ka ng coin sa arcade. So namatay yung idea na yun kasi nga naging popular yung ano, home consoles. Kahit merong arcade exclusive, ba't ka nga naman pupunta sa arcade kung meron kang console sa bahay, hindi mo kailangang ubusin yung pera mo, 'di ba? So nawala yung ganong idea until 1993 nung nirelease yung Doom na game. So Doom by id Software, released 1993, first truly free-to-play game. So as in literal nag-ship sila ng mga CD, pwede mong i-install yung Doom for free. And yung idea na yon 1993 na gagastos ka milyon para lang i-distribute yung game mo nang hindi ka pakikita. Ano, parang madness, 'di ba? malaking gamble Madness. 'yan. Oo, at that time. And yet
Narinig niyo na ba yung ano, yung Doom na title? No. Yun yung ano, shooting game, 'di ba? Oo, first Third person person. shooter. First person shooter, yeah. First person Naging shooter. ano yan, eh, nagkaroon ng tournament yan, eh. As Nanonood ako in, niyan before, eh. hindi 'to kasi naging gano'n kapopular dito sa Pilipinas. Ay hindi, Quake yata yung Oo, sinasabi. Quake. Ang Doom yan yung ano, yung pinakaunang Doom yung ang baril mo nasa gitna lang. Oh, Mhm, Tas yeah. yung Nalaro ko rin tapos yan. tas parang gumigilid-gilid ka lang. hmm, Kumbaga nasa gitna lang yung baril mo, hindi tulad ngayon na pwede mo nang ikilos. hmm. And Yeah. imagine release 'to ng 1993. Ano bang games ang meron nung 1993? Contra, ah, ano ba, Capcom versus Marvel, Oo. 'di ba? Naalala ko nun nakapaglaro lang ako niyan Doom nung ano, eh, yung pinsan ko na ano nasa abroad yung nanay niya so na-afford nilang bumili ng computer. So gano'n katabo yung gaming nun, eh, Mhm, na pangmayaman lang talaga. or exclusive, not really tabo, Oo. parang exclusive. Oh, yeah, you're right. Na exclusive lang sa may kaya talaga, hindi siya ano, pangmasa. Yep. So, ang idea na parang gusto kong makita niyo, napaka-revolutionary nung Doom na game. And So, they kaya hanggang ngayon staple siya pagdating sa ano, eh, kumbaga 'pag sinabing Doom, alam agad ng maraming tao what Doom is, kaya tuloy-tuloy yung franchise hanggang ngayon nagkapelikula pa nga yan, eh. mm. Although again, hindi 'to masyadong popular sa Pilipinas, but in the West, parang apparently, fun fact, mas maraming Doom na na-install sa mga computer worldwide than Windows 95. Gano'n siya Hmm. ka-popular worldwide. So, pero ano ba 'to, paano naging free to play game and paano siya naging hindi 'to pay to win, eh. As in, truly free to play game siya. So, yun nga, dinistribute nila yung CD. Noong Mhm. 1993, just around that same time, or hindi, 80s, meron na nung term na shareware, where yung software, nire-release din ng free and pwede mong gamitin for free. And then choice mo kung magbabayad ka o hindi, kung talagang nagustuhan mo yung software na yun. Mm. So, yun yung yun yung idea ng creators ng Doom, ng id Software, na pwede din natin gawin 'to, and I think mas malaki yung chance na kumita tayo, and lo and behold, tama sila. Ang nangyari kasi, i-re-release nila for free, pero kailangan mong tumawag para magbayad. Tatawag ka dun sa rotary phone mo, like, again, 1993 'to. Ta's parang magbabayad ka sa id Software para i-release nila sa'yo yung, license key para ma-access mo yung full game. So, meron lang siyang Okey. free-to-play version and then merong full game, after you pay yung license. So, yun, massively successful yung So, um, trial lang pala yung ni-release nila? oo. Pero I Oh, think marami ng content yung free game, eh, enough to get people hooked. okey. And to buy. Parang Oo, naalala ko nun by around 2000s yata yun, eh, kailangan kong bumili ng magazine na may demo CD para lang ma-test yung game. Kasi during that time wala pang pirated nun, eh. hmm, So, bibili ako ng magazine na worth mga 250, nandun yung trial game, ta's yun paulit-ulit mo ng lalaruin. lalarin yung trial game. Pero yun nga, yung Oo. trial game, puwede kang tumawag din sa publisher nun para makuha mo yung Mm, full game. I see. So, yun yung parang business model ng Doom. And Mm, sadly, somehow I don't know why, pero hindi nila nag-gets. Pero again, from hindsight, we see na ano, eh. Pero yung sequels ng Doom hindi naging kasing successful kasi hindi na nila tinuloy yung free-to-play strategy nila. Yung susunod na Doom games, ano na, eh, siguro inisip nila popular na tayo, hindi na natin kailangang i-ano. Then yung susunod na ano, parang normal game na, eh. Parang bibilhin mo para malaro mo yung game. mm. So, kaya nag-die down din yung popularity ng Doom for a few years. Un until ang next chapter nito is, sa Asia na, where nagiging ano na, eh, nagiging talamak na yung piracy, which is something Mm, na hindi maiiwasan. Eventually naging talamak yung piracy, ang hirap mag-release ng game, gano'n. So, mhm. dito sa Asia, yung Nexon na company, ni-release nila yung Quiz Quiz.
free-to-play game din na this time may microtransactions na. Sa Ano pangalan? 1999 to. Quiz Quiz. Quiz? Okay. So, pag tinignan mo, as in, ano bang visuals ang may kukumpara ko? Parang Dragon Quest yung itsura. Ay, hindi Dragon Quest. Ano nga ba yun? Adventure Quest. Kung alam niyo yung game na yun. Parang ganun yung itsura nung ah, visuals Hindi niya. yata. Parang ano ba 'yan, parang, Harvest Moon, gano'n? Parang ganun. Oo, malapit sa ganun yung visuals niya. Okey. So, Adventure Quest, 'di ba ito yung free to play no na ano, tawag nito? Ay, yung free to play tas may microtransactions din. yeah. Ganun. Tapos So, lakad-lakad ka dun sa lugar, makaka-encounter ka ng iba ring characters. Naglaro ako nito for 2 hours, okay. Good. possibly less than that. Tapos nun, baduy. Yeah, notoriously poor quality. And yet, yung quiz was successful relatively. Successful enough na yung Nexon nabuhay sila, nakapag-follow up sila. Ang next na game nila, released 2003, Maple Story. Narinig nyo na? Medyo mas familiar sa akin eh. Pero ako parang hindi ko nalaro to for sure eh. Pero narinig ko na yung Maple Story. Hindi ko Hindi, yata narinig 'yan. hindi ko alam 'to. Pero Ayan, hindi so ako familiar do'n. Hindi ko yata nalaro 'yun. ito yung pinaka-first na free-to-play game na pay to win. Dahil dito nagsimula yung loot boxes. Anong year 'yan? 2003. 2003. Yeah, so meron Okey. silang transaction din na bibili ka ng a box that would have a random thing inside. So, yan. And dun din nagsimula yung parang chain ng mga free-to-play games sa Asia. Okey. So to name a few titles, Gunbound, Grand Chase, Run Online, yan lahat yan free-to-play. Oh, yeah. So 2003. So ilang taon ba ako noon? Let's not date ourselves. Basta mahirap i-date yung sarili mo kasi high maintenance ako eh. Hindi ko i-date yung So, sarili ko. 2003 panahon ng Ragnarok 'yan, 'di ba? Oo, 'di ba? Or So, before, mga gano'n, 2000. ano ng Ragnarok, may World of Warcraft na ba nito? Meron na siguro. Around the same time eh. So, Parang wala pa dahil around 2003 na-release ang Warcraft 3 eh. okay. Pero nagko-compete na yung nagko-compete na yung free to play. And Mhm. hindi natin kasi masyadong nare-realize 'to kasi hindi pa tayo gano'n ka laser focus sa gaming and yung industry behind it nung panahon na 'yan. Pero yung Hindi hindi I oh, don't think tama yung statement mo, laser focus naman tayo sa gaming, hindi lang natin afford na mag-explore pa, 'di ba? yeah, Very Kasi I'm sure limited pa kasi yung ano natin nun. oo, yung Rep very limited yung reach natin, yung Oo. availability ng games, tsaka yung capability nating bumili. yan, Kasi hindi pa gano'n kapatok ang internet sa'tin no'n, eh, 2003. Kung gusto mo mag-internet kabit mo sa telepono mo ta's ano, dial up. yeah. Focus tayo sa gaming, hindi tayo focus dun sa industry behind it like we are Oo. now. Mm. So, pero around that same time, 'di ba, 2003, kung kung titingnan mo naman yung US around the time, walang free-to-play game sa US eh. Parang sa Asia lang. So, everything na Hmm, nandun, 'di ba, bibilin mo pa rin. So, mm. kasi imagine mo yung mga US executives. So, banggitin mo sa kanila yung, what if free-to-play po? Free-to-play. Sabi ko, ano free-to-play? Anong libre? Kasi sabi mo, 'Di ba? Parang ganun ganun yung perception natin na I'm pretty sure that's pretty accurate. Nangyayari siguro Yeah, talaga yun sa sa mga boardroom meeting. Sir, may free to totoo. play po sa Asia. Gusto niyo i-try natin? Parang, anong katarantaduhan sinasabi mo, tanggal ka na. uy, grabe Gano'n ka kaagad naman, do'n. sir. Pero successful sa Asia yun. Parang ganun. Eh, di lipat Oo, ka do'n. kasi Yeah. kung hangga't hindi proven concept sa West, mahirap yun yakapin, 'di ba? Yung mga Mm, games, so around that time, mga games na $50 sa copy pa. mm, Pero, ah, innovation di mo mapipigil yan eh. So, somehow, sa US, syempre may makakapansin yan eh na may free-to-play model sa Asia, successful free-to-play na model sa Asia, ganyan. So,
2003, 'di ba, Warcraft. Around the same time din, diyan nagsimula yung Dota, 'di ba? Yung ano lang siya, 'di ba? Tawag dun, Mod mod oh, map, custom map. custom map. Custom map lang siya sa Warcraft 3. Tapos merong nakaisip na parang madaming naglalaro nito. Okay. Let's convince some investors na, posibleng mag-release tayo. Ito lang yung game natin. Ang bibilin lang ng mga tao, cosmetics. Mm. And from that idea, and although pinortray natin yung mga executives na parang close-minded, meron at meron talagang mga willing mag-try sa innovative idea. And Mm. nabuo yung Riot and na-release ang League of Legends noong 2009. So Hmm. yan, dyan nagbalik yung free-to-play sa West. And no problem dun, 'di ba? Kasi yung League of Legends hindi pay to win. Mm. Mm. From Parang Dota 2. mm, Oh, free to play, but not for the faint-hearted. yan, exactly. Pero as we know, hindi natin may iwasan kung anong paparating na susunod diyan. So which is yung idea ng pay to win. So isa sa Mm. mga next na malaking-malaking pangalan na pinanggalingan ng pay to win, Candy Crush. So na-release Yeah. na-release naman yan 2012. So ang design ng Candy Crush is pahirap siya ng pahirap. Mm. Pero may option ka na magkaroon ng power-ups para maging mas madali yung game. Apparently, yung mga Candy Crush players spent $4.2 million per day Wow, in 2018 on in-app purchases. Fuck. grabe. So, Samantalang ako, nung nainto ako sa Candy Crush recently lang eh. ah Nung habang nagtatawag na tayo, Kel, okay. May yung libreng Candy Crush sa 'di ba, sa laptop? sa, sa phone, sa Sa phone. phone ba? Wala, oo, Naka, wala naka, nga yata. Malamang 'di naka-install 'yan. hindi pwede dun sa gamit sa work laptop natin. So nakatayo yung phone ko na sa tabi ng laptop. Habang may kausap, nagki-Candy Crush ako. Bumili ka ng power-ups, gumastos ka? Hindi. Hindi, Katarantaduhan. yan. Ay, ako naglaro ako ng since 2014, 2013 naglalaro ako ng Clash of Clans. Not even once gumastos ako doon. Yeah, and hindi ka unique din sa aspetong 'yan. Ito, chineck ko 'tong statistics na 'to and multiple websites yung nagre-report nito and iba-ibang source din naman yung pinanggagalingan nila. So, mukhang totoo na talagang ganito ka-lucrative, ganito ka-wild yung Hindi spending. hindi malayo kasi ang pinaka well, sabihin ko pangit pero perfect perfect na combination kasi ng Candy Crush is ano siya, social game siya, Nakikita ng ibang tao yung level mo, 'Di Mhm, ba 'pag connected ka sa Facebook ba 'yun or any social media Oo, platform, Facebook. 'di ba, sa Facebook makikita mo kung saang level ka na, So, parang bragging rights mo 'yun kaya kung gusto mo ng status, 'di ba? yeah. Well, same More with than ano, same completing with the game, 'yan. same with Clash of Clans. Ganoon din 'yan Mm. eh. Makikita mo doon yung ranking mo, tapos may inggit ka na tangina siya TH9 na ako TH7 pa lang. Bili tayo ng Mm. maraming gems. Para mas mabilis ang upgrades, 'di ba? Oo. Hmm, So, I think 'yun ang binibili mo dun, status, yeah. Although later on may or sige nga, actually only less than 2% ng players ng free-to-play games would actually make a purchase on in-game content. Um, so yan ay sa mobile games. So hindi ko alam kung kasi on average yan eh. So hindi ko alam kung parehas na statistics ng Candy Crush kasi ang hirap humanap ng per game. Pero ito, reported to sa GDC. Um, yung GDC yung parang Gaming Development Community. May channel sila sa YouTube. So okey. may nagre-report doon. So, apparently parang ganyan. For most free-to-play games, less than 2% lang talaga yung
gumagastos. But you have to also understand na mobile games lalo na could have millions, 'di ba? Sometimes Mm. billions of players. So, yan Oo, lang tingin talaga. tingin ko din, kaya kaya mababa ang numbers na niyan is because marami siyang divisor, marami marami 'di ba? Mm, Millions 'yun, versus let's say Diablo, ang players lang niyan sabihin mo ng 100,000, 'di ba? Compared mo sa mobile games na ang magda-download niyan is millions. yeah, So 'pag kinuha mo yung earnings nun mas liliit kasi mas maraming naglaro nun, yeah. parang gano'n. So, ang mas madaling paraan para sabihin is, di malaking bagay yung 2% kung Oo, 10 milyon yung naglaro ng games mo. Kahit piso 'yun lang 'yun, ginastos ng exactly, bawat isa doon. exactly. Doon na tayo sa loot boxes, 'di ba? So, ang next big issue na lumabas diyan, yung EA loot boxes. So, initially, cosmetics lang yung binebenta ng EA. Over time, dinagdagan nila ng items na tutulungan kang mag-progress sa games nila. So, Okey. pinaka-notorious diyan, Star Wars Battlefront 2. Oo. Yeah. Ano siya parang pass, gano'n? Hindi pa Hindi. nga Game Pass, as in bibili ka talaga ng loot boxes para makapag-ano ka, Ah, makapag-progress ka sa game. hindi Okey. yung progression, when you say progression diyan, Kel, hindi progression sa storya yan, progression yan sa ano, sa online matches. 'Yon, oo, sa Parang power kasi level mo. ang isang for example, isang character sa Battlefront 2, ano yan, may, pinapa-level mo siya habang lalaro ka online. So, every game nakakakuha ka ng experience, ng points. Ta's kapag na-reach mo na yung certain point na yun, may ma-unlock na, tawag nito, puwede kang mamili ng, buff, bagong item, kung anong klaseng granada ba yung gusto mong ikabit dun sa character mo. Yun yung ano, yun yung naging 'di ba alam ko nakasuhan pa EA dahil diyan, eh. Meron, hindi not really kaso, pero dahil nga sa pagiging EU tama, sa abusado, Europe. sa pagiging abusado ng EA, nag-step in yung mga gobyerno. Hindi lang sa Europe, iba-ibang ano, na parang sobra na 'to, and nakakalust lang kayo dahil hindi namin pinansin 'to, but actually pagsusugal na yung pini-feature ng game niyo and we're against this, parang gano'n yung nangyari. Kaya Parang nag merong ganiyang may ganiyang news, hindi ko alam kung Chinese developer yung nag-ano, kaya before kasi 'di ba may mga loots na chances, parang pinuwersa sila ng law na ipakita yung drop rates, Oo, oo, may gano'n, may mm, mga 'di legislation ba? na required kayong ipakita yung ano, yung rate, yung chance na ano. Oo, yung chance niya. hmm. Kasi hindi mo puwedeng sabihing may chance dun kahit 0.0001 lang naman, 'di ba? Hmm. Kailangan transparent sa tao. Ang So, gusto ko namang ginawa ng EA diyan sa naging issue na 'yan, after nilang makasuhan, ah, ah, kailangan mo sa ngayon, kailangan mo na lang talagang i-grind yung character mo. Yung loot boxes only provides ano na lang din, cosmetics. bumalik sila dun sa gano'ng model, which is, Oo. I mean, sure. Pero ano, tawag dito, pinakita na nila yung ano, yung totoong kulay nila, na greedy sila. Kung Hmm. kung mama-manipulate nila yung tao na gumastos, gagawin nila. Another So, company na gumawa niyan is ano, Ubisoft. ay yan, tandem yan, Oo, Tandem yan, EA gago tsaka yung dalawang 'yan, eh. Ubisoft sa pagiging hated companies, Ano Kasi ang sikat na game ng Ubisoft? Assassin's Creed, Assassin's Creed. Oh, yeah, okey. ang ginawa nila sa Assassin's Creed Origins, yun yung pinakaunang game na ano, naramdam mo na kailangan mong gumastos para lumakas agad yung character, eh. May, loot boxes din or bibili ka ng set ng items, puwede ka rin bumili ng ano, ng mga pang-upgrades dun sa character mo, directly dun sa game or, as a microtransaction. Nabitbit nila yun hanggang Odyssey. Ewan ko lang dun sa ilalabas alam ko hanggang Valhalla may gano'n na din, eh. Ewan ko lang yung dito sa bago sa Japan na Assassin's Creed kung ganyan pa din ang gagawin nilang mechanics.
bilang naglalaro ako ng mga games, lalo na yung mga free-to-play games, 'di ba, dinemo natin. Ah, Mm. Mm. Panoorin niyo sa channel namin, guys. Dinemo namin 'yan. So dapat naka-upload na 'yan bago 'tong podcast na 'to. Pero lagi ko nakikita na yung game design is always intended para if you're a player na pag-aaralan mo yung game, you have a way to win the game. So lagi Mm. ko na-appreciate 'yun. Na-appreciate ko yung design ng game. Nanggagaling 'yun dun sa ano, game developer. Pero nakikita ko na parang iba yung intent pag nandun na sa monetization part, which I imagine this has to be coming from the corporate side na Mm. ano tawag dito. Gusto nila meron silang paraan para kumita ng malaki. Totoo naman. Kahit nga yung sa Dota 2, 'di ba, nung ni-release nila yung Arcana ni SF, before nila ni-release si SF, pinapangit nila yung character ni SF, eh. Yung model niya, Oo, ginawa damang nilang back. ginawa nilang mukhang basura yun, eh, para 'pag naka-Arcana ka, kitang-kita mo yung difference. Tas Kaya after a few years, a year or 2, in-update nila itsura ni ano, ni SF. oo, ni-remodel, 'di ba? Oo, Ay, nagkaroon remodeling dun. is So, it yung strat really na. like that? Kasi 'di ba si SF galing yan yung or lahat ng character sa Diablo 2 galing yan sa Warcraft. Eh, 'di ba yung original model nung Shadow Fiend sa Warcraft is talagang itim lang na ano, talagang uling lang na naglalakad eh. And ginaya lang naman nila eh. So I don't know kung Hindi talagang kasi intentionally pinapangit nila. hindi, maayos yung itsura niya Hmm. before nila pinapangit. I mean kung ni-release mo siya na pangit, okey lang, eh. Kaso maganda May siya before. pagbabago, may binago nila Oo, bago yung oo, Arcana. oo. Oo. Ano yun, So, mga months before nila ni-release yung ano, bago nila pinagsigawan yung Arcana. ah, Talagang ah, may tinatch nila na papangitin. So, parang yung gano'n nga yung sinasabi mo, 'di ba? Para ma-appreciate mo yung produkto nila, ide-design nila yung game para ma-appreciate mo yung bibilin mo. okay. That's wild that ginagawa nila yung mga gano'n. Ito, next part natin. So galing naman 'to sa TED Talk, si Dr. Liz Van Rossel from research associate siya sa Department of Music, Media, and Speech Studies at sa Martin Luther University sa Halle-Wittenberg. Okey, Anong kinalaman niya sa gaming, I don't know. Mahilig lang siguro siya sa games kaya yun yung ginawa niyang parang study niya. Pero nag-share siya nung 2019 sa TED Talk niya. oo, Nag-conduct siya ng interview sa mga game developers sa tungkol sa kung papaano nila ina-assess yung monetization techniques nila dun sa mga free-to-play games or okey, anyway, parang yung way of thinking nung game designers. okey, So, iba-ibang parang developers yung interview niya. So, meron siyang in-outline na tatlong parang ideas ng mga game developers. Sabi okey, niya, dapat mag-offer ng perceived value for money. So, okey, dapat daw open and transparent. Saka dapat daw yung non-paying players will get as much as paying players. okey, makes sense. Nag-elaborate siya, sabi niya, yung dun sa perceived value for money, sabi ng mga game developers daw, may pagka-subjective daw talaga yung principle na yan. Pero ang ibig sabihin lang nun, yung player, kailangan maramdaman nila na yung perang binayad nila is worth nung game item na or content na binili nila. Which makes sense, right? Imagine if gagastos ka ng 1,000 or something na feeling mo malulugi ka, like walang kwentang Mm, item. So yung Oo. next naman, yung open and transparent, dapat daw naiintindihan ng player kung ano yung binili niya. Example, kung magbabayad sila para sa parang rare item, dapat alam nung player kung gaano ka-rare yung item na yon. So alam mo yun, iniisip ng game developer yung mga ganon.
And yet paglabas nung game kailangan mag-step in ng mga mga gobyerno para sabihin, "Ay actually kailangan niyong ipakita yung rate ng mga ano." Pero ano 'yan, yung sa TED Talk na 'yan, did that happen after nilang pakialaman sila ng gobyerno or ganyan na talaga yung mindset nila even before? So 2019 kasi 'to, eh, 2019 yung TED After. Talk niya. So after 'to Okay, nung, ah, the whole fiasco, okey. Mm. loot So boxes. napagalitan na sila niya kumbaga. Oo. So yung last naman yung offer non-paying players as much as paying players. Ah, ang ibig sabihin naman nito, kung non-paying players ka, dapat makuha mo yung similar value nung non-paying players. However, dapat mas convenient lang or just more value kung nagbayad ka. Which is, and pinakinggan ko naman ng ilang ulit yung TED Talk niya, pero napaka-conflicting nitong idea na to, eh. So, hindi ko din masyadong maintindihan. Pero ang sabi niya, isang solution daw doon is player cosmetics, which I also don't understand. So ano ulit yung sinasabi niya, kailangan ma-justify yung pagbili mo? I feel like nandun na yun sa first point niya, yung perceived value for money. So parang ang sinasabi niya, dapat parehas lang yung makukuha nung player na naglalaro at hindi nagbabayad sa nagbabayad. You just give more value dun sa nagbabayad. Parang ganun. Okey, It's, so parang bibigyan mo ng libreng skin yung libre, yung mga hindi non-paying, pero mas magandang skin sa nagbabayad, I, gano'n ba 'yun? that sounds Ah, right. Parang mas, oo. yeah, that sounds right. Or Or pwede nilang ah, makuha pero yung non-paying players have to grind. Parang ganun. nil Oo, ang makukuha na non-playing players is yung cosmetic lang, pero yung ang mga nagbabayad nakukuha nila yung cosmetic plus additional, in-game currency. Pwedeng ganun. hmm, May cosmetics plus some convenience in the game. puwede. Mm. Pero katarantaduhan pa din, eh, 'no? Well, it's really hard para ano mo yun, i-justify yung mga gagawin mo sa games, and maraming mga ano eh, tawag dito, maraming mga subjective na bagay eh. So, mag-move on tayo dun sa ano, pay to win controversy. So, to, gusto ko malaman yung thoughts niyo dito. Pabalik tayo sa Star Wars Battlefront 2. So, merong player na I guess magaling siya sa math. So, kinompute niya, sabi niya, it would take at least 40 hours of gameplay Oo. para ma-unlock mo si Darth Vader tsaka si Luke Skywalker. Um, na usually makukuha mo sa mas mabilis kung maglo-loot box ka. Apparently nag-spark 'to ng ano, eh, ng outrage sa mga players. Like, "Wow, sobra naman 'yan. Bakit naman gano'n, napakahirap." So, parang kumbaga parang pinilit niyo lang kami na magbayad kung ganyan lang din naman. Pero I don't think that's unfair. I mean, that's It's that's unfair, fair. boy, kasi, in history ng Battlefront, 'yan lang ang pinakaunang game na tumarantado ng sa laro na ganyan. 'yan, Kasi Pero it's a fucking reboot ta's kailangan pa mag-spend for you to get those characters. Maglalaro na lang ako ng OGs, hindi where hindi, I hindi can naman. ang access everything. point kasi is you have a chance to get it, 'di ba? Sabi ko na nga ba, eh. So, for context, Oo, Light, yung yung opinion natin na okay lang mag-grind for 40 hours oo. is apparently an unpopular opinion. Ay Apparently, gano'n? lahat ng tao Totoo. like, "That's too much, hindi dapat makukuha namin 'to." And just keep in mind na yung tawag dito, yung Battlefront 2 is not a free-to-play game. Somehow napunta lang dito 'yan dahil, nandun tayo sa loot box game. Pero hindi free-to-play yung Battlefront 2, so technically nagbayad ka na, or actually Ah, nagbayad ka na, and yung additional content, so kailangan mong i-grind or kailangan mong magbayad para sa loot boxes para makuha mo siya na mas madali. Mm.
Which Okey. I still maintain na kahit nagbayad ako, I really don't care. Kasi kung hindi ko alam kung masaya yung laro, pero 40 hours of gameplay, I that's easily consumable sa akin. I Oo, I would mean mas say mas fulfilling kasi yun, eh, 'di ba? if Masaya kasing mag-grind kung ang gina-grind mo is for the betterment of your character. Pero kung para lang ma-unlock mo yung certain character, maglalaro ka ng 40 hours, hindi siya masaya. you know, I don't Like, I'm not we can against agree that. to disagree. Yeah, I'm not against that. Pero Bakit? It's a first person shooter game. Hindi naman siya yung typical game na RPG na kung saan let's say i-grind mo ma-unlock mo yung character, which is para sa akin mas enjoyable mag-grind ng RPG kaysa first person. kasi yun yung again, I'm not against yung view mo or view ng majority eh. Es- Especially since hindi ko naman nilaro yung Battlefront 2. And eto pa yung another factor dyan. Aside from mag-grind ka na nga ng 40 hours, most likely 28 hours dyan, 30 hours dyan, talo ka dahil ang daming gumagamit ng loot boxes at that time. Alright. Kakabuhay mo pa lang, lakad ka lang ng konti, tumitimbuhan ka na. And that makes it Mag-e-enjoy ka ba more PVP sa 'to. ganun? special. Kasi PVP yung ano, kasi hindi ko nga nalaro yan eh, kaya Oo. hindi ko Ako din alam naman. dun. Dun lang ako Eh, nagda-dive sa ano, sa dun, grinding part. ano yan eh, yan yung perspective kasi nung game. Nabili ko yan way back 2021 na, 2021, hindi, tama, 21. Uh, Bundle ng isang flying game nila or space simulator nila. Kung makikipagsabayan ka dun sa mga player kahit ngayon na hindi na uso yung loot boxes, titimbuhan ka na lang out of nowhere eh. Kasi nga iba na yung edge ng naka-loot boxes ng mga nauna sa'yo. Na-unlock ba nila si ano? May nakakalaban kang Darth Vader o kaya Luke? Ngayon, sa ngayon kasi unlock na lahat ng characters. Papalevelin mo na lang sila para through PvP or through AI para ma-unlock mo para mas lumakas yung character mo pagdating sa PvP. Ikaw ba na-unlock mo si Darth Vader or Luke Skywalker? Hindi, nung nabili ko yan, unlock na lahat ng characters. Okay, okay. Kasi tapos na yung tapos na yung fiasco nung kasuhan eh. So, Ah, hindi ko after kasi nun binago na nila yung concept ng loot boxes nila, more on cosmetics na lang din. Di ko na nga alam ko meron pa ring meron pa ring nakakadagdag ng stats pero madali na siyang makuha pag naglalaro ka. ang hindi ko kasi malaman kung ako ba yung sucker na gustong-gustong lokohin ng mga ganitong games. Pero kung may ganyan, kung nag-e-enjoy ako sa gameplay ng kung ano man 'yon, Mm. shooter man 'yan, and kung totoo nga na 40 hours makukuha ko yung Darth Vader tsaka Luke Skywalker, parang kung hindi ko maririnig sa news, parang wala akong pakialam. Ako Kasi din. Lalaruin ko 'to and eventually kukunin ko yung ano, yung yung ano. 40 hours na yan yung sure win ka dapat within that 40 hours. Kasi iba yung reward na nakukuha ng panalo sa talo. Bawas yung, alam ko, based sa experience ko, bawas yung nakukuha ng reward ng natatalo. Walang paraan para i-grind siya from, let's say, story quest, gano'n. Hindi, Non-PVP wala. modes. Uh, yung story naman niya is generic lang. Di nga ako nag-enjoy dun. Wala ka rin ma-unlock masyado dun sa story na yun. Okay, okay. And kasi hindi ko masyadong binasa eh. Tiningnan ko lang data bilang isa sa mga plot points natin. Sa ibang games, yung point yun na, it's okay to grind 40 hours, 50, 60, 70, kahit ilang oras man yan. Naiintindihan ko yan. Kasi sa Yakuza ko, nag-grind din ako. Uh, ang runtime ko nga sa Yakuza 5 is 103. 103 hours of total gameplay. 20 to 30 hours to yung story. Then the others is puro side quest na para makapagpa-level. Maka-unlock ng soul orbs, pang ups ng skills. Pero sa Battlefront 2 kasi talagang ibang-iba yung ibang-iba yung progression system eh. Hindi naman siya yung after that fight, level up ka kagad or after the match, may makukuha kang may experience ka na patas kayo pare-pareho. Hindi ganun eh.
bawas yung rewards na nakukuha mo eh. Which is, again, I have not played it, pero that makes Oo. sense from a design standpoint na kung PvP yung main mechanic ng laro, by natural na mas malaki yung panalo ng ano ng nanalo, 'di ba? Mas malaki Mm. yung reward ng panalo. So yung 40 hours na yan is for dapat winning ka within those 40 hours. Kung Hindi niya ini-specify, basta nakalagay oo. lang kasi dun sa post, Ano 40 to from a hours of standpoint na gameplay. inanalyze ko na kung paano yung ano, Ah, kung lahat kasi nilaro ko yan for 2 weeks straight. ah, Naumay na lang ako kasi may mga tao talaga na sobra ng ahead. Yung naglalakad ka pa lang, makita ka nila na masalubong mo lang sila. ah. Patay ka na. Alright, so as in wala ka talagang progression. Oo, very minimal ang progression. Mas may naipapalag pa nga ako sa Battlefield kaysa sa ano, kaysa sa Battlefront 2. And so that's ano yun, that's poor design. Kung totoo yan, that's poor design kasi you never, kahit whether it's by paying or by strategy in game, you never design a game para may isang paraan para manalo ng, alam mo yun, uncontested. Diba? Mm. Mapapansin mo yan sa lahat ng well-designed game or well-regarded games. Like, as toxic as Dota 2 is, alam nating totoo yun, walang isang paraan para manalo lagi. Totoo. Mhm. Malaging may counter. And maraming ganyang klaseng game na ano eh, kung ang magandang pang-describe, balanse yung game. Malalaro mo siya, may paraan para manalo in different ways. Ganun. So, sadly, mukhang poorly designed yung Star Wars Battlefront from your Oo. report. Ano pa yan, for example, in a single match, panalo nga kayo. Pero yung performance mo, dahil kahit sabihin natin may kalabang kang nag-loot box before, kahit panalo kayo, kung yung performance mo is nag-below average, mas mababa lalo yung makukuha mo. So, ang sinasabi mo dito, hindi totoo yung 40 hours of gameplay makukuha mo si Darth Vader? Malabo yan, yung Ah, 40 hours of gameplay. so yun yung Depende lang kung dinidispute lagi ka mo. na sa winning side at maganda yung performance mo every match. Kasi ako, ang sinasabi ko dito, kung totoo na malalaro ko yung game in 40 hours and I get an exclusive reward, I see nothing wrong with that. 40 Mhm. hours, Same. imaginein mo, ilang hours per day lang yun? 2 hours Yeah. per day? 3 days lang yun, eh. Oh, 3 days sa'yo, lang yun na may pahinga, 'di ba? sa'yo. Ako kasi, Ah, hindi kasi first person shooter yung iniisip ko, mga 2 hours ko lang nalalaro yung mga Ay klaseng hindi, game. oo. Pero kung, I mean kung preferred game mo siya, addict mode ka na ng 3 days natatapos mo yun, eh, 'di ba? Kung ano, kung umabsent ka ng mga 4 days, tas oo. 10 hours per day, tas tulog Oo, ka, I mean Kaya, 12 di hour kahit kaya. kaya, Pero kaya. as a Battlefront player since Battlefront 1, yung pinakauna pa, yung sa OG, mas lalaroin ko na lang ang Battlefront 2 na hindi from the original. Unlock na lahat ng players, active pa rin ang community, mas trip ko ang gameplay. Kaysa mag-grind ako ng 40 hours sa isang new game, maganda lang naman ang graphics, parang yung engine ng Battlefield is inilipat lang sa Star Wars. Pero yung progression system talaga kasi niya yun ang sisira sa especially nung nagka-loot box, marami pa ring naglalaro na gumasto sa loot boxes before. So pag alright. pag salang mo as a new player, wala na. Kakalabas mo pa lang talaga ng base, makita ka lang, titimbuhan ka na. Ayan. Well, ako, wala akong pakialam dun. Again, kung totoo na 40 hours lang, well, apparently, according to you, Mm. hindi, it'll take more. Pero kung Mm. ibahin mo yung game, let's say, and merong exclusive A- content, Another Yeah. situation dyan, Kel, ganito. Na sige, na-unlock mo si Darth Vader at si Luke Skywalker after that 40 hours. Tinesting mo siya sa PvP. hmm, Tingin mo yung skills nila is makakamatch yung skills nila na level 1 ima-match mo dun sa mas matataas, hindi mo rin may enjoy kahit ma-unlock mo sila. Eh, bakit ka pupunta ng PVP kung level 1 ka pa lang? hindi, sa akin, trophy lang yun eh. Alam mo yun, parang Kasi makita ko wala lang na na ako yung kasi kung kumokontrol kayo, magsi-single player mode ka,
yung 40 hours mo triple, quadruple bago ka makapagpa-level ng mai-max out. Well, And again, that's poor design or poor planning. mm, Pero ang tag dito, ang isip ko sa Darth Vader tsaka Luke Skywalker dito parang ano eh, parang trophy. Oo, May totoo. may Luke Skywalker na ako. Hab Tama ka dun, eh. Trophy lang habang siya, eh, hindi siya tsaka ano. siguro ako yung hindi which is tinatabla ng hindi ganito. dapat trophy, eh. Okay, Dapat included na included. sila dun sa I'm just game, eh. saying, ako yung hindi tinatabla nito eh. Kahit kung Yeah, ini-stamp ako ng ibang player, hindi na lang ako pupunta sa PVP. Sinong i-stampin ko? Ito, mga oo. mga ano, mga Eh, NPC. oo. Tas, Tsaka, tsaka isang naging issue rin yan dahil Luke Skywalker and Darth Vader is staple na sa Star Wars universe. Tas pag gagrindin mo ako ng 40 hours to get those. Para sa akin, hindi tama. I, I agree dahil, ano, tawag dito, dahil hindi free to play in the first place yung Battlefront. Yung, Oo. yun yung mali nila doon. Pero kung free to play to sa akin, yeah, that makes sense. Kung, Ilalagay nila kung yun sa, bibigyan ano, mo ako ng Jabba the Hutt na in-game character, yan, I will grind. Kasi iba yung exclusive, ano. experience na Jabba the Hutt na naglalakad sa field. Yun ang tunay na trophy. Jabba the Hutt, kung sino pa bang magandang character na pwede kong masabing trophy dun sa game na yun, na pwede papayag akong i-grind. Si ah Qui-Gon Jinn. Pwede, sige, payag ako, gagrind ko yan. Liam Neeson naglalakad sa game, yun ang tunay na trophy. Oh, that's so much for that. May isa pa tayong controversy. Ito, nakakatawa talaga. So, merong stamper na mahilig mang stamp sa PVP. Gumastos ng $100,000 sa Diablo Oh, Immortal. Ang ina niya. prince yan. Saan 'to? Diablo Immortal, yung mobile version ng Ah, Diablo. yung hindi makapag-find match kasi Oo, wala siyang Mm. kalaban. kasi tinalo na niya lahat, unmatched siya sa PVP. So, kapag nag-matchmaking siya, hindi siya makakapag-PVP. Mhm. So, ano yun eh, inabot yun ng isang buwan bago sila nakapag-implement ng fix doon. May event sa Diablo Immortal na kailangan mong mag-PVP para i-maintain yung status mo, parang Tapos mo, Immortal King yata yung tawag nila. okey. Pero dahil hindi siya nakapag-PVP, at tapos guild, Nawala siya. guild, ano pa yata yun, parang as a group pa yata yun. Oo, 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 naalala So, ko 'yan, eh. so dahil hindi siya makapag-PVP, and dahil siya lang naman talaga apparently yung bumuhat nung guild niya, ayun, nawala sa kanila yung status na yun. Oo. So, which is sa'kin may element ng buti nga sa'yo. Gusto gusto mong pang-stomp ng mga mahihirap, buti nga sa'yo. Ako, Diablo Immortal, tinesting ko yan good for 30 minutes. Naramdaman ko kagad na ano to, pay to win to. Kasi pagdating sa mga ganyang game, ang hinahanap ko, yung kaya mong sumabay sa hindi sa kahit wag kang gumastos pero kaya mong sumabay. After 30 minutes nakita ko na mahirap sumabay sa mga to. Kasi chinek ko yung loot boxes and everything, eh. Pag gumastos ka sa Diablo Immortal, talagang maganda yung boost na binibigay nila, eh. Okay, okay. Ah, After 30 minutes, uninstall ko na kaagad yung game sa phone. Ako Kasi hindi So, naman, tumagal naman ako ng 1 week naniwala pa rin ako, eh, na there's something grind in it, lang. eh. So, dalawa Oo. kami nung anak ko, bumili ako nung battle pass, tapos sabi ko, baka kaya naman. Kasi ayoko mag-fail yung Diablo Mobile para sa'kin, eh, kasi alam mo yun, mahal mo yun, eh. Tapos nung naglalaro na kami nung anak ko, 'di naubos yung Riftstone namin kasi kailangan mong bumili ng Riftstone, eh. Dun ko na-realize na, putang ina. Laking Kaloko katarantaduhan 'to. Kalokohan 'to. Yung para bumili ka ng Ripstone para makapag-grind, puta, god damn. paggagastusin ka nila para Para mag-grind. mag-grind ka. Oo, 'di ba Okey puta sana may kung ano, it removes the nag-grind na grind nga ako, factor, eh. okey lang, eh. Oo, nagga-grind na nga ako, eh, pero papabayaran mo pa ako para mag-grind, putang inang 'yan. 'Di Mali na. mali yung understanding nila ng ano, eh, ng free to play.
Oo, Mm. ako pa naman yung taong sobrang hard sa sarili ko na parang, siguro hindi para sa'kin 'to. Yung hindi ko kini-criticize yung game, ang iniisip ko ako siguro may problema, yung gano'n. Mm. Pero nung nilaro ko talaga yung Diablo, tangina dun ko nasabi na, putang ina niyo talaga. Eto may question ako. Let's say Hmm, hindi para makipag-compete sa other players. Yung mismong gameplay, kung lalaruin hmm. mo lang, enjoyable ba? Let's say Hindi. no Kasi PVP, ako environment lang yung kalaban mo. Kasi ako Hmm, talaga ang purpose ko ng Diablo Mobile is hindi para makapag-compete, makapag-grind kasama yung anak ko. hmm. Kumbaga ano namin yun, time namin together, eh. So, kumbaga kung meron akong i-impress, sarili ko lang, 'di ba? Oo. Pero hindi pa rin ako tumagal. Ah, Kasi nga kasi hindi gano'n yung mode nung game, eh. Ang mode nung game is kailangan mo talagang gumastos kung gusto mo magkaroon ng matinong item. Kahit ah, hindi mo gustong makipaglaban sa iba, kailangan mo ng matinong armor Oo, para mag-grind, eh, 'di ba? mm. mm. Totoo. Na Tapos hindi mo para makuha makukuha mo ng hindi ka gumagastos. exactly. Well, puwede mong makuha ng hindi ka oo, actually kailangan mo talagang gumastos kasi unang-una magga-grind ka, 'di ba? Hmm, So, 'yun puwedeng libre na 'yun. Ang problema, para makapag-grind ka dun sa Rift na maganda yung drop, kailangan mong gumastos. So, ah, no win talaga, no win situation talaga. again, bad, hindi nila naiintindihan yung audience na tinarget nila. Yan. Bad design Which para dun sa game nila. oo. Which I think is proven naman kasi ang laki ng backlash ng Diablo Mobile, 'di ba? Oo, Talagang ang dami talagang humintong maglaro nun, eh. yeah. Naalala ko nung nagpa-medical pa ako, eh. Naglalaro ako ng Diablo Immortal ta's nagpa-medical ako. Papasok na ako sa kumpanya natin, Kel, Hmm, sa pinanggalingan natin. okey, okey. Nakita ko yung doktor na mag magfi-physical exam sa'kin naglalaro ng Diablo Immortal. Ah, Hmm. Ayun, bumibili siya habang ano, habang iniintay niya ako magtanggal ng t-shirt, bumili siya ng ano, mga Rift Stone. Iyon, Sabi ko tangina. ang ending nun parang, never mind. Balak ko sanang testingin ulit pag-uwi, eh. Pero that seals the deal for me. Oo. Pagkatapos yeah. ng medical habang nasa taxi ako pauwi, dinilit ko na. No, good. 'Di ba nga sabi natin or base sa statistics na available online, yung behavior ng tao, less than 2% lang talaga yung gagastos sa game. And hindi nila naiintindihan yun, eh. Dapat talaga yung game is something na malalaro mo ng ano, ng 'di ka nagbabayad. Hindi, yun nga yung point ni Uncle kasi willing wi wu 'wag mong i-take away sa tao yung willing na silang mag-grind, pahihirapan mo pa, 'di ba, yung Tama, gano'n. Yeah. Hindi even yung playing field, eh. mm. Tsaka ako kasi pagdating sa mobile games, hindi talaga ako gagastos diyan. Kasi alam ko nagagastos ka lang sa mobile para makausad ka lang dun sa game mismo. Yeah. Ah, And ano pa madami ng solusyon diyan yung mga modernong game. Candy Crush sa halip na and many others, right? Sa halip na kailangan mong magbayad, puwede kang manood ng ad and bibigyan ka nila ng power up, 'di ba? May Oo, mga gano'n kasi na sila, eh. ako, yung grinding kasi as long as nakikita ko kung worth it naman yung grinding, sige makiki-grind ako. Pero Ano kasi kung 'yun, eh, ano alam mo yung getting into yung topic ng grind, yung mm, pag-grind kasi is 'yan yung, stress test ng build mo kung RPG man 'yan nilalaro mo or mm, stress test ng skill level mo. Even if you mm, say nagga-grind ka, gusto mo makita how quickly can you get as much of yung kung ano man yung gina-grind mo. mm, Dahil either maganda yung build mo kung RPG nilalaro mo or skilled ka na player kung mm, hindi RPG siya, kung skill type na game yung nilalaro mo. So, mm. yun yung MOBA, konsepto ng grind, 'di ba? Na mm, sure, maglalaro ka for hours, pero you know na you're earning optimally kung kailangan mong ma-earn for the hours that you spend. Kung hindi siya optimal, then ibahin mo yung build mo or i-improve mo yung skill mo. So, yun yung konsepto ng grind, eh. Hindi siya grind mm, para, alam mo yun, parusahan mo yung sarili mo mm. na do mm. something boring. No, no, not at Tsaka all. tsaka masaya mag-grind especially kung ramdam mo na nagpo-progress ka dun sa build na binabalak mo. Yung Nagpo-progress ka or
Yun nga, Oo, tine-testing mo, kung tama ba mm, yung pagkakaintindi mo dun sa game, gano'n. oo, That's why people or yun yung ano, even if, ah, tawag dito, consciously hindi made-describe ng tao na ito yung dahilan kung bakit sila nagga-grind. Yun yung mindset behind the grind, eh. mm. Tine-testing mo yung ano mo, yung build mo or tine-testing mo yung skill mo. Hindi, meron tayong naiwang question, 'di ba? Alin? Yung is it is it worth it yung ano, yung play to win? What's in it sa pay to win? Why would you play a game na pay to win? Okey. Ah, no, Hmm, actually, there's hmm, never anything to gain from paying to win, 'di ba? totoo. Eto, Hindi ko isipin rin mo 'to. makuha yung konsepto nun, eh, kung Sige. bakit, 'di ba? Bragging rights, Ay, 'di ba? siguro kaya it completely eludes yung way of thinking ko dahil parang wala akong ano, walang allure sa'kin yung bragging rights. Parang kahit matalo ako, eh, di okey. Talo Oo, mo ako, eh, Basta nag-enjoy ka, 'di ba? iba na lang lalaruin ko. Talo ako, eh, di iba naman Sa lalaruin ko. para sa'kin kasi, 'di ba, merong meme nun dati about being a casual gamer, being a hardcore gamer. Para sa'kin yung pay to win is pang mga below hardcore casuals. gaming, eh, 'di ba? Oo, Kasi yung mga yung mga old school, yun yung mga old school player for me, yun yung mga tatawagin kong hardcore players, eh. Yung once the good stuff the hard way, the Yeah, slower way, 'di ba? mm. Kasi 'pag casual ka, gusto mo lang ma-reach yung top ng wala masyadong effort. Gusto mo lang Yeah. makita yung end build mo agad, 'di ba? Eto, Pero para saan yun? magbibigay ako ng example. Ah, so yung let's say, Genshin Impact as an example. Mhm, So nagga-grind ka rin dun para mag-earn ka nung currency nila para makapag-spin ka para makuha mo yung exclusive character. okey, So gagawin mo yun through gameplay. Like, lalaruin mo iba-ibang modes ng game o okey. i-explore mo yung world or bibili ka ng gems directly. Which Mhm, imaginein mo na ang ganda nung game, mag-e-enjoy ka, ah, i-explore mo yung open world, may mga lore kang makikita, mhm, malalaman mo yung story ng mundo, and it's well written. And babanggitin ko yung 40 hours. Let's say 40 okey. hours of gameplay, makaka-earn ka ng enough gems para ma-secure mo yung exclusive characters. Nag-enjoy ka for 40 hours and then you also get your exclusive character. And then you play for another 40 hours, i-level up mo yung exclusive character mo. Mhm, So, kung meron kang paraan to pay to win, tinanggal mo yung 40 hours na mag-e-enjoy ka para makuha mo kaagad yun. And then meron ka mhm. ring paraan para bilhin yung resources para i-level up yung character mo. Tapos na, wala ka nang ginawa. Gumastos ka para bawasan yung time na mag-e-enjoy ka. That's so Oo, bizarre, exactly. 'di ba? Para kang ano, 'di ba, parang nag-install ka ng game tapos natapos natapos mo agad, parang ba't ka pa naglaro, 'di Oo. ba? Yeah, or nag-install ka ng game, puwede mo siyang Oo, laruin or puwede mong bayaran yung publisher ng game para ipakita sa'yo yung ano, yung credits, parang gano'n. Tangina, oo, exactly, 'di ba? 'di ba? It's so bizarre yung idea ng Tsaka pay to win. isipin mo na lang na lahat tayo paying customer. Anong difference natin sa isa't isa? Kung nandun tayong kung pare-parehas yung build natin, walang diversity, 'di ba, Hmm. naglalaban lang tayo 1, 2, 3. Yung strength, agility, intelligence natin pare-parehas ang numbers. Paano tayo maglalaban? 'Di ba, parang ano pa yung yun kasi yung ano, eh, yung kagandahan ng old school games na 'pag nag-grind ka and you know how to build, 'di ba, Hmm. you're two distinct players, eh. Yeah. Hindi kayo parehas na hindi kayo equal build, yung gano'n. Pero 'pag pay to win ka kasi lahat puwede mong i-level up, lahat puwede mong kunin. So Kumbaga bumibili ka ng cheat codes, eh. Yeah. exactly.
So, parang walang sense That yung Speaking game. of bumibili ng cheat codes, ewan ko Oo. kung familiar kayo sa ano, sa San Andreas Mobile. Oo. Yung GTA version ng GTA San Andreas pinorted sa mobile. Hmm. Ang huli kong balita doon, kailangan mong bilhin yung cheat codes bago mo ma-apply doon sa game. Alright, okay. So, laking Hindi katarantaduhan, di ba? Cheat I codes should na say bibilhin mo pa. Ay, ganun talaga. I should say laruin mo na lang yung original sa PlayStation pero Oo. wala na kasing taong may PlayStation na gumagana O hindi, kahit sa potentially. PC. Laruin mo na lang siya sa Or PC, tapos oh type yeah, mo that. Hesoyam, masaya ka na. Yan, gano'n na lang. Oo. Pero again, hindi gano'n kadami yung taong may PC, eh, mas maraming taong may Yan. cellphone. Mas mura kasi, mas accessible. Pero naintindihan ko rin naman yung idea ng pay to win. Kasi merong isang skit yung Viva La Liga yata yun, Viva basta la may Dirt League. Viva La Dirt, yan. Sabi niya ano, yung skit is about yung pagbili nga ng items. Sabi niya, sabi ng babae, "That's unfair," sabi niya, "I've grinded for hours to only get this stuff and you're getting the buff items by paying," sabi niya gano'n. Sabi nung lalaki, sabi niya, "I've also grinded, it's called work. I I work overtime, I work daily just so I can buy this stuff." Yeah. Sabi niya gano'n. Which I think is fair for both, 'di ba? Parang as long as you're giving the not paying customer the opportunity to earn what paying customers has. I think that's a Yung well-developed game. experience, doon na lang tayo sa kahit yung experience na lang yung maibigay ng ayos sa ano, non-paying. Mhm. Kasi ano na tanggap na natin talaga mas lalakas yung mga taong paying customers eh. Pero kung yung experience naman nila is almost the same, ah, okay na yun. No, Mm. no, Pero no. kung Basta any game where 'pag nagbayad ka or meron kang exclusive benefit 'pag mas malakas ka 'pag nagbayad ka, it always ends in Yeah. failure. totoo. Oh, Kahit yeah, saan yeah. ka kahit anong game hanapin mo. Mm. Hindi lang Ke Battlefront 2 yung ganyan, Mhm. Dapat the only difference between paying and non-paying is the grind, hours of grind. Yun lang 'yan. dapat yung difference nun, 'di Tapos ba? ano tawag dito, reasonable amount of, hours. Kumbaga, kung yung grind naman 1,000 hours, that's too much. That's too Oh, yeah. much. Kung That's true. let's say yun nga, 40 hours, I think that's roughly a month's worth of gaming to get something. And kung lalaruin mo din naman talaga siya for a month, I think that's okay. Yeah. So, subjective din kasi talaga, eh, how many hours is too many hours. Pero meron ka na ba nakita na pay to win na nag-last for more than 5 years? Parang it's always ano, eh, parang pinagkakasawaan ng tao, eh. Yeah. Adventure Yung tingin Quest. ko, eh. Yung binanggit ni Uncle kanina, Adventure Quest. Ah, It ga lasted ga for more than a decade or almost a decade. pero kasi More or during less that time siya dekada. pa lang yun, Ano siya pa lang ang result siya ng era niya, eh, where Oo. alam mo yun, oo, it's unique, it's its own thing for its time. So, oo. walang Ah, ano, kumbaga walang ibang alternative yung mga tao na yun yung niche nila. Kaya meron siyang Pero eh, continuous. since ginaya na siya, hindi na siya gano'n. Yung mga sumunod sa kanya hindi na gano'n ka-successful. para may isa pa, eh, Club Penguin. Kung familiar kayo sa Club Hindi ako Penguin. pamilyar. Ang Club Penguin naman, as usual, may penguin ka ta's makipag-interact ka sa ibang tao. Ang binibili mo dito yung additional access dun sa game mismo. Alright. Ah, kumbaga, as a free-to-play player, limited lang yung access mo dun sa game. When I say limited, dalawang ride ka lang, papunta rito, papunta ron, tapos the following day, dalawa lang ulit. Pero kapag bumalik ka ng ano nila, parang season pass nga ang dating nun eh. Unlimited access kasi to everything. Okay. Tumagal naman sila by more than 5 years. Wala siyang Hmm. tawag dito, wala siyang 2005 to 2013. hindi ko siya narinig, eh. So, I can't say na naging talagang popular siya. Ano na 'to, para 'to dun sa mga pamangkin natin na Ah,
Medyo pambata siya. Oo, pambata na dating nito, eh. Yung Okay. kapatid ko kasi nito naglalaro dati. Ang partida Disney 'to, Disney Interactive Studios pa isa sa mga developers nito. I can't think of any game na talagang ano, eh. Yung ano, yung Last Goddess, yun talaga pay to win yan. Yan, diyan ka Yun, magaling. di ko din naman Any nilaro ng matagal. anything na ano talaga, anything na merong insta feature to progress, Mm. talaga. Parang yung ano, yung Sacred X, yung nilaro ko ng 2 araw. Oh, 'di ba? Kasi ano, eh, parang satisfying in a way na nagle-level up siya ng pinapanood mo lang, 'di ba? Mm. Pero magsasawa ka kasi nga hindi ikaw yun, eh, parang hindi mo puwedeng ipagmalaki yun kasi hindi ikaw yung naglaro, eh. Nag-click ka lang, eh, hindi ka nag-isip. Yung 'pag kinik mo yung quest automatic siyang pupunta dun sa NPC, putang inang yan. Walang Wala, eh, walang effort, eh. Manood So ka na lang hindi sana ng anime. Totoo. oo, Or nanood ka na ng simulation. walkthrough. Gano'n na nga, para kang nanonood ng YouTube video na hindi hindi ikaw yung player. Yeah. Pero somehow may audience yang ganyang klaseng ano, eh, mga Oo naman, auto games, mga self-playing games. Pero hindi tayo yun. oo. Pero considering na China siya, 'di ba, sa China big population, makuha mo lang yung ilang porsyento nun maglaro sa'yo, Mm. okey ka na, eh, 'di ba? Kaya kaya yun ang target market nila. Tsaka hindi naman sila talaga ano, eh, hindi siya yung pang long game franchise, yung tipong 'pag kumita sila ng ano, X amount of, money, okey na 'to, huwag na tayong maglabas ng patch. Yeah, Develop na tayo oo. ng bago, 'di ba? Gano'n, Oo. gano'n. Oo. Or puwedeng Speaking ano, of kung ano, kumikita continuous yung patch 'pag nakikita nila na downward na yung trend, release ng bagong game. oo. Yun na nga yun, eh, ano, halimbawa di kumita na, habang gumagawa ng konting patch, nagde-develop na ng ibang game. Mm. Dun na ini-invest yung ano, hindi nila ini-invest dun sa actual game Yeah. for ano, for longevity, 'di ba? Speaking of ano, paying, napapaisip na akong bumili nitong Grimdon kasi nag-release sila ng patch. Ah, ah. Imaginin mo ang tagal na nito, 'di ba? Ta's meron silang bagong ano, may bagong content, another area na bubuksan nila. Nakita ko nga Sabi may ko, mga ano, eh, tawag dito, may mga bagong character, may monk, may barbarian. ay meron ba? Hindi ko nabasa yun. Ang nabasa ko lang yung city, yung sinend ko sa'yo, tingnan ko nga. Dun sa ano, dun sa Grim Dawn Tools, 'pag tinignan mo yung mga build, Ah, may ano, eh, okey. 'pag tinignan mo yung mga skills pala, I mean. Baka yun yung pangalan ng build. Kaya ako naisip bumili kasi wala akong makitang patch na ano, torrent. Siguro ginagawa pa lang. Ay, Allegedly, announcing Fangs of Asterkarn, yun yung patch nila. Grim Dawns will have you exploring the glorious snowy peaks of Asterkarn, Alright, 'di we're ba? gonna work on that next. Ito merong Blood Knight, may Crusader, Wizard, Monk, Hmm, Barbarian. Wala tayo nito dun sa patch na meron wala. tayo. Hindi kaya ano 'yan, parang Diablo patch 'yang sa'yo, yung Ewan ko nasa ano, eh, ano, tawag dito, nasa build calculator, eh, kasama ng ano, hindi, nasa Grim Dawn build calculator siya. So kasama siya sa mga build na puwede mong makuha. hindi kaya combination lang 'yan ng dalawang build, ng dalawang ano, character? Hindi din, eh. Meron siyang sariling skill tree, eh. Oh, damn, that's cool. Ayun nga, pero tingnan mo 'to, yung Grim Dawn, 'di ba, sobrang tagal na kasi iba yung fanbase niya, eh. Mm, Hindi ano, eh, hindi kasi pay to win yung game, eh. somewhat hardcore yung ano, eh, yung fans oo. nito, eh. Oo, nakakatuwa lang na buo pa rin, may ganito pa ring game. Hindi katulad ng Diablo na kinainan ng ano, sistema. Hindi, so far naman ang Diablo 4 hindi naman siya pay to win, eh. Ay, hindi Hirap pa kasi ako Hindi nakapaglaro, eh. pay to win, hindi. hindi pay to win ang Diablo 4. Maganda yung bigay ng Diablo 4. Ewan ko lang dahil lang nalaro ko is ano, eh, Hindi ano din yun, naman siya Season of ano, Loot, 'di ba? oo, Tama ba? may Pero may on a up regular, na Kel, ano. Okey lang din.
Mas grindy siya 'pag hindi season of loot. Pero, may opportunity pa rin na maging ano, mag m anong tawag dito, makakuha ka ng item na same as may mga paying item pa ba? Wala, Wala, wala. Okey, cosmetics okey. lang. Hindi siya Okey. kasi free to play kaya hindi nila Ah, kailangang alam mo 'yun, Oh, yeah. hindi Kasi nila bibilhin mo yung kailangang game. utuin yung tao na gumastos. Kasi Oh, in the yeah. first place binayaran na sila. kaya nga Okey. ano, napakakonti ng hours played ko sa ano, Assassin's Creed Odyssey. Kasi, at the start of the game, mararamdaman mo kaagad na parang bitin yung item ko, parang bitin yung Mm. mga gamit ko. Tas para makuha mo yung mga gagandang gamit ng ano, ng magagandang gamit para magawa mo yung iba't ibang bagay, kailangan mong bilhin Hmm. or iga-grind mo siya. Let's say level 5 ka pa lang, dapat ang nilalaro mo na yung pang level 20, level 30 required. Kasi kung magse-stay ka dun sa level bracket mo na level 5 to 10, Oh, ang bigay sa'yo nun mga simpleng item lang na walang mga newcomer bonus na walang gano'n. na limited time kasi yun yung solusyon ng mga ano, ng ibang mga hindi din free to play yang ano, 'di ba? Yang Hindi Assassin's hindi Creed. siya free to play, Oh, hindi siya free to play. hindi na So nga ang free to gagawin mo, play tapos titi pahihirapan ka pa. titiisin mo ngayon muna yung ano, yung level 5 to 10, palit ka ng palit ng gamit, palit ka ng palit ng armor, tapos 'pag pumalo ka na sa level 20, iga-grind mo talaga siya, gagalain mo talaga yung buong mapa. Bakit Pero yung ano, pangit sana naman yung tinanggal na lang nila yung microtransaction. so so talagang gusto nilang gumastos ka when in the first place binayaran mo na yung game? Oo, That's kasi too much. totoo lang, Magkano yung game? kano ba nakuha yun? Sale ko sa PlayStation nakuha yun, nasa around, Pero triple A ba yung presyo niya? pang triple A, yung original price nun nasa Around 2,900. 2,000 or Oo. 3,000, Oo, Kasi, mga nasa yung ibang diskarte naman nung ano, nung mga may anong tawag dun, in-game transactions is bebenta niya sa'yo yung ng mura, pero may bibilhin ka pa rin ng konti sa game. Alam mo yun, parang mm. parang ang idea is demo, pero full game yung nakuha mo. Pero babawi sila sa'yo para lang ma-release nila at makuha agad nila yung expenses nila. Ang Bebenta niya presyo sa'yo nun is ng ano, kalahati. pang triple A. Yeah, yung Yun lang. original price niya, nakaano kasi yun, Golden Week sale ata yun. Kaya nakuha ko siya ng around 1,2 lang ata. Pero base digital diyan na siya nung binili mo? Oo, digital. base diyan sa Hmm. nire-report mo, as in pangit talaga yung idea nila. Totoo. Re-release ka Kaya ng game na kahit sobrang naman hirap. NBA, kahit naman sa NBA ano na rin, 'di ba? Bibili ka nung VC coins, yung VC, para Ako hindi malakas na kaagad naman. yung character mo. Ma Well, kung gusto mong malakas agad. Pero Oo. kasi ako, masaya Nag-e ako na makita ko yung progression ko, eh. Kaya yung okey lang. enjoy every game, no, yung 82 games, gano'n din ako, Oo, eh. gano'n ako maglaro ng every NBA season, from nothing to ano talaga, And solid grind lang. kamusta Mo yung gameplay ng walang spend? Mag-enjoy ka naman? enjoy ka naman, Mahirap, enjoy. mahirap kaya mo siya ma-e-enjoy kasi mahirap. Oo. Okey, okey. Mapapamura ka, layup na Oo, lang bobo paminsan. oo, sabi ko, Ah, putang ina. Tangina, pero ang Yung hindi dali-dali na nagpo-progress nun. yung nagpo-progress mga yung mga tipong player? oo, hindi nagpo-progress ka kasi sila Oo. magaling na talaga to begin with, eh. Ay ano Ah, pala 'to, hindi ako naglalaro ng online. ako Ang din, laro ako ko din. is ano lang, My yung, player. My Player lang. Kasi yung My Player puwede mong ilaro yun sa PVP, eh, yung 5-on-5 kayo ng kapwa characters. Yun kung siguro naglaro ako nun ng walang binili, ramdam ko yun. Pero kasi meron namang gameplay na hindi ko Mm, kailangan makipagsabayan sa iba. oo. That's Tsaka ano, So yan, mahahabol mo din good naman sila, igga-grind mo lang sa ano, sa that's 82 good games. design. That's good design, 'di ba, na oo, and may bayad 'yan, 'di ba? May bayad yung NBA, hindi yan free to play. Oo. Oh, yeah, 'di ba? oo, Yun ako yung o dapat na ano, o eh, siningil ka na, dapat mag-e-enjoy ka na dun sa binayaran mo, eh. mm. 'Pag ano nga, 'pag bored minsan, nagsisimula ulit ng bagong My Player. Oo. Tapos ano, lalaruin ko lang yung 82 games. Kapag nakakakot ko na lahat ng award that season, okey, tama na, tapos na.
Ako nga naglalaro lang ng NBA 'pag discount na, kasi hindi ko binibili yung release. Kasi Yan ang una, ano, yan ang magandang i-topic natin. Ano? Ah, kung ano yung decision making natin on buying games. The puwede, next, what puwede. what makes you decide to Oo, spend? Tapos na tayo 'tas sa ano, free to play, eh. oo. What What made make you you decide? decide to buy the game? I like that. Okay, okay, good, good. Oo, May tap mga sample na kaagad tayo sa library natin oo, yan. Oh, Grim Dawn pa lang, eh. mm. What makes you decide to buy the game? Bumibili ka ba ng full price? 'Pag sale ka lang ba bumibili? Yan. I like that. Okay, let's make that our next topic. All right. So next, plug naman our channel. Saan tayo makikita? At Sa Castitos. YouTube, Twitch, sa Facebook, yan, YouTube, Twitch, TikTok, the 'Yan. usual. 'Pag 'di niyo makita yung mga kastitas niyo, ibig sabihin ah, nasa Kastitos 'yun. oo. Yan. 'Pag Whatever 'di niyo that mahanap means. ang mama niyo, kasama namin 'yun. All right, let's end it there. That's the perfect way to end this.